Another day, another repeat order na naman po tayo. Samahan niyo po kami sa aming paggawa ng mga bilao orders. Una, nagbalot muna ako ng mga bilao dito para mamaya hindi na hassle sa time namin. Kasi may mga pa-order kami na 180 pieces na puto cheese, 180 pieces na empanada ham and cheese, tsaka mga maha, biko at tsaka ubi biko. Pagkatapos ko magbalot ng mga bilao, gumawa na agad ako ng dough para sa empanada namin. Naglagay lang ako dyan ng mga dry ingredients, yung mga flour, sugar, mga pampalasa. Pagkatapos kong pagsamasamahin yung mga dry ingredients, nilagay ko na yung butter. Tsaka sinunod ko na rin dyan yung water. Ito na po ang ating empanada dough. Nakagawa po tayo ng 4 na timpla at ang kanyang palaman. Nung okay na yung dough, nilagyan ko na ng mayo yung palaman ng aming empanada para ma-ready na siyang balutin. Nung ready na yung dough at saka yung palaman ng empanada, nag-start na kami gumawa. Nung time na yun, naubusan din kami ng gloves kaya nakakamay kami. Huwag po kayo mag-alala kasi naghugas naman po kami ng kamay bago kami mag-start. So yan, natapos na namin ng 180 pieces empanada. Mabilis lang din kami natapos gumawa kasi sanay na rin kami. Halos 1 hour lang yung ginugol namin sa paggawa ng empanada kasi sanay na naman kami gumawa kahit kami lang dalawa. Nung gabi din namin ginawa yan kasi para sa umaga lulutuin na lang. Nung gabi din yun, ang dami nag-chat sa amin na order daw sila kinabukasan kaya naglista na lang muna kami para kinabukasan mamimili na lang ang asawa ko. Maaga din kami gumising that time kasi linggo, meron kaming church. Then pagkatapos noon, namili agad ang asawa ko. Ito yung last na rush order namin kasi madaling araw na ito na chat pero okay lang kasi kaya naman namin gawin. Pinagsama-sama ko na dyan yung mga dry ingredients ng puto, flour, sugar, milk, asin, tsaka baking powder. Inuna ko na itong gawin kasi magre-rest pa to ng 1 hour bago siya maluto. Tapos nilagay ko na din dyan yung mga wet ingredients, hindi ko lang nabidyohan. Ito na yung wet ingredients na nagawa ko tsaka yung dry ingredients. Bago ko siya paghalu-haluin, kailangan mo na siyang magkabukod para mahalo siya ng ayos. Dito, nasala na natin yung ating puto mixture. Rest lang natin ng 1 hour bago siya lutuin. Habang nakarest ang ating puto ay gumawa naman ako ng maha. Sa isang kawali, pinagsama-sama ko lang ang mga ingredients ng maha. So, pag ano nyo yung texture niya, malapit na siyang maluto or pwede na siyang ilagay sa ating mga bilao. Dito, hindi ko na nabidyo yung pagluluto sa ubi biko at saka biko. Pagka-transfer ko ng biko, ubi biko at saka maha sa bilao, nilagyan ko na agad sila ng toppings. Sa maha yung cheese at corn, sa ubi naman ay cheese din. Pati naman sa biko ay yung kanyang latik. So, dito nagbabalot na kami ng mga pa-order kasi ito na yung mga panghapon na deliver. Hindi na nakasama sa video namin dito yung empanada kasi pang umagang order yun. Medyo nagmamadali na rin kami that time kasi nga malapit na yung deliver ng mga pa-order na to. Dahil may labis din kaming gawang puto is yung umorder sa amin ay empanada na 150 pieces ay binigyan na namin ng free. Thank you po sa mga umorder sa amin ng araw na ito, sa aming mga repeat customer. Thank you din po sa mga nag-advance order sa amin para sa December 24 at saka December 31. Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta sa aming small business. If ever po na interested kayong umorder, pwede niyo po kaming i-message or ang aming official account. Ang aking pong FB account ay PB Almasan. Thank you!